Sa ito yung unang video natin for the year 2024. Tuturuan ko kayo paano gamitin yung OKX exchange. Bakit ko tuturuan ng OKX? Kasi nanganganib. As of January 4, 2024, nanganganib ang Binance. Okay? By the end of February, mabablock na ang Binance and hindi na natin siya ma-access. So, kailangan natin another exchange kung saan natin pwedeng ilipat yung funds natin. And nasa bullish market tayo, no? From 16,000 BTC, umabot na up to 45,000 as of this January 4, no? So, tuturuan ko kayo paano gamitin yung OKX exchange kasi most likely, ito yung marirecommend kong exchange kasi kung saan nawala na yung Binance, no? So, tuturuan ko kayo paano gamitin yung OKX. Kung long time Binance user ka na, I'm sure magiging familiar tong interface ng OKX kasi halos parehas lang naman sila. In fact, mas marami pang mga advanced features ang OKX na hindi mo makikita sa Binance. Pero tsaka natin pag-usapan yun. Sa next video na natin pag-usapan yun. Kasi nga medyo advanced na yun. Ang papakita ko sa inyo yung mga features dito, mga paano gamitin is yung mga madalas natin gagamitin pag nasa OKX na tayo. So, unang-una sa lahat, kailangan mo muna mag-register sa OKX. So, parehas lang naman. Kailangan mo pa rin mag-KYC, yung email address mo, government ID, lahat-lahat. Same as other exchanges na mga top exchanges. So, lilive ko na yung link sa description sa baba para mabilis yung ma-access. And also, referral link yon, meron kayong 10% lifetime discount sa spot trading and futures trading. So, register mo yon, gamitin mo yung link, submit mo yung KYC mo. Once okay na yan, start na tayo. So, paano mag-cash in dito sa OKX? Same as sa Binance. Meron din silang ditong P2P trading. Ang P2P trading is like a money exchanger, digital money exchanger, kung saan pwede ka mag-cash in dito, pwede ka rin mag-cash out dito. Ano naman yung mga payment methods? Marami yan. Pwedeng bank transfer, mga digital banks, pwede rin GCash, pwede rin mga e-wallets, GrabPay, even PayMaya, meron din, no? Halos major traditional banks, digital banks, e-wallets, pwede yan dito. Now, pag pipili ka ng money exchanger or merchant dito, makikita mo ng mga exchange rate nila. So, pag gusto mong bumili ng USDT, dapat nasa buy tab ka. At pag gusto mo na mag-cash out, kumita ka na, or gusto mo na mag-cut loss, gusto mo alisin yung pera mo, lipat ka lang sa sell, at makikita mo dito yung mga merchants na willing bumili ng USDT mo. Pwede rin hindi namang USDC, pwede rin namang BTC, pwede namang Ethereum. Ganun din sa pagbibili, pwede USDC, BTC, ETH. Pero syempre, ang pinaka number one na stablecoins dito sa crypto ay yung USDT. So most likely, mas maraming merchants ang willing magbenta at bumili ng USDT. So pili ka lang, buy, agree yung user agreement, magkano bibilin mo, you pay, sabi natin gusto mo mag-cash in ng 10,000 pesos, yan makukuha 175.74 USDT. Ang USDT is equals to USD, no? 1:1 yan. So, kumbaga 175.74 US dollars din makukuha mo. So, iba-iba silang rate. So, pipili ka yung pinakamagandang rate, syempre, kasi yun yung makukuha mo. Mas marami kang USDT na makukuha mo eh. Same as sa selling, gusto mo yung pinaka mababa, you know? Pinakamababa para mas marami kang makuhang US PHP. Actually, ang gusto mo makuha dito is yung mataas pala. Sorry. So, makikita mo is 55.66 para mas marami kang makukuhang Philippine pesos doon sa USDT mo. So, makikipag-transact ka, meron niyang mga safety guards, no? Okay sa magiging middleman. Pa magka-cash out ka, no? Pa magka-cash out ka, mauuna magbayad sa yung merchant. Okay? Mauuna siya mag-transfer sa bank account mo, sa GCash mo, sa PayMaya mo. Okay? Pagdating naman sa pag-buy, ikaw ang mauuna. Okay? Ikaw una magta-transfer ng pera sa kanya i-release yung USDT. Pag sa sell, baliktad. Yung merchant ang mauuna magta-transfer sa'yo ng GCash. Okay? Tapos, i-release mo yung USDT sa kanya. Okay. So, okay na. Pwede ka naman gumamit ng credit card. Meron din silang credit card dito. Third-party payment. So, depende kung Coinify, Alchemy, pwede ring ExpressFi, credit card, Visa, Mastercard, lahat, no? Mas convenient, syempre mas mataas yung fee, mas mahal yung exchange rate ng bangko yun eh. So, mas mataas yun. Mas gusto mo, preferably ang number one, ma-recommend ko or unang priority mo or unang option mo is yung P2P trading. Okay, so once na okay na yan, punta ka sa assets, sa my assets, okay, meron tayong funding and trading. Napakasimple lang, no? Hindi na masyadong maraming iba-ibang klaseng wallet. Funding and trading. Yan lang na yun. Pag gusto mo mag-trade, gusto mo bumili ng USD, gusto mo bumili ng coins, gusto mo mag-futures, gusto mo mag-gamble, bet,
nasa trading wallet dapat yan. Ang funding wallet, dyan mo gusto mong cash in, cash out. Pag meron kang transfer from one exchange to another or gusto mo from hot wallet or cold wallet papunta sa OKX, dadating yan sa funding wallet. So, kailangan mo ilipat-lipat yan para hindi magkagulo yung trading wallet mo saka yung funding wallet mo. So, tatransfer ka lang. Once na nakuha mo yung pera mo sa P2P, lilipat mo yung funding mo. Like say for example, meron ng 54 USDT, lilipat ko siya sa trading. So, once na nalipat ko na siya sa trading, pwede tayo mag-start bumili ng mga coins na gusto natin, mga tokens na gusto natin. So, saan? Dito sa trade. So, meron silang 5 klase, pero 3 lang pag-uusapan natin kasi yung 3 yung pinaka madalas gamitin. Convert. Ano yung convert? Alam mo yung mga nakikita natin sa mga post ng mga ibang tao, post ng mga ibang traders, ang gulo-gulo, mayroong green candles, may red candles, maraming numbers na lumalabas, maraming gumagalaw. Huwag mo na iisipin yun. Pag ayaw mo na isipin yun, or naguguluhan ka doon, pumunta ka dito sa convert. Kasi dito sa convert, para ka lang nag-exchange ng pera. Okay? Let's say for example, kaya meron tayong 54 USD, gusto kong bumili ng Bitcoin, automatic yan ang makukuha ko. 0.00125 Bitcoin. Gusto mo ng Ethereum, ang makukuha is 0.02. Kailangan mo lang tignan mabuti yung exchange rate. Ito yung parang exchange rate mo, same as P2P do. So preview, ayan, meron silang zero fees dito. Wala silang kinakukuhang any fees from you. Walang fees na kino-collect ang OKX sa'yo pag ginagamit mo to. Syempre meron kang timer kasi syempre paiba-iba yung price ng Ethereum. Pabago-bago yung price. Syempre kailangan tugma yun. Ganun lang yun. Once na exchange mo yan, convert natin, tapos na. Yung USDT mo na pinang-cash in mo, naging Ethereum na siya. Makikita natin siya sa assets. My assets. Eto. Dito pala sa right side, di ko nakita. So, dito na siya. Makikita mo meron na tayong 0.024 Ethereum. So, gumagalaw yun. Nagka-fluctuate na yan kasi gumagalaw ang price ng Ethereum. Ganun din yan. Pag bumili ka ng Bitcoin, gagalaw din yan. Ang mga stable coins, hindi yan gumagalaw. 1:1 yan. Konting galaw lang, no? Pero hindi mo na masyadong mararamdaman yan, eh. Alright? Next is yung spot trading. Ito na yung makikita mo yung mga nakikita natin sa mga post ng mga ibang traders. Maraming numbers, may chart, may mga red, may mga green, ang daming iba-ibang colors, no? So dito, mas complicated na. Okay? Mas complicated na. Sabihin natin, gusto nating ibenta yung binili kong Ethereum kanina. So, punta lang kayo dito sa medyo sa left side, top left, no? Ito, pipili ka ng gusto mong mga coins available na pwede mong i-trade dito sa OKX. Pwede mag-spot. So, gusto natin ibenta yung Ethereum. So, pinutin natin yung Ethereum/USDT pair. Ito yung mga pairs, no? So, syempre, ang pinaka-major stable coin na gamit sa crypto ay yung USDT. Kaya mas marami kang makikita ang pairs na USDT. Meron din naman USDC. Ayan, no? Meron sila dito, USDC. Pero mas konti, no? Mas konti sa OKX. So, sa Ethereum, gusto natin ibenta yung Ethereum. Ito yung chart. Yan. Huwag mo nang isipin tong mga to. Itong nasa lower part. Yan. Kasi ito yung mga technical indicators, no? Para sa mga scalpers, sa mga traders talaga yan. Ito yung mga indicators nila kung kailangan na bang bumili. It's time to buy or it's time to sell. Ito yung mga indicators nila. Ang titignan mo dito, ito yung pinaka-importante. Kasi ito yung mismo yung price ng Ethereum. Umaakit ba siya or bumababa? Pag umakyat, ibig sabihin, green candle. Pag bumabagsak, ibig sabihin, red candle. And meron tayong iba-ibang time frame. So ngayon, nasa 4-hour time frame tayo. Ano ibig sabihin nun? Per candle, ayan, nakikita mo yan, per candle, ibig sabihin, every 4 hours yan. So 1, 2, 3, 4 times 3, ito yung 12 hours na time nangyari sa price ng Ethereum in the last 12 hours. Okay? Ginamit natin 15 minutes. Ito yung nakita natin. Per candle is 15 minutes. So 15 minutes, 30 minutes, 45, 60, 15. Medyo nagkagulo tayo doon, no? Itong makikita mong white thin line, yan, makikita mo. Ibig sabihin yan is, itong 15 minutes na to, itong nasa, makikita mo sa, to. Yan. Over lang natin para makita mo. Makikita mo may January 3, 2024, 8 o'clock. So, ito yung time frame ng 8 o'clock, January 3, no? So, dun sa from 8 o'clock up to 8:15, ito yung nangyayari sa price ng Ethereum. Itong week na to, itong maliit na lang, ibig sabihin yan, dun sa 8 to 8:15, 8 p.m. to 8:15 p.m., bumagsak siya ng 205 or 206, 2056 price ng Ethereum. Pero bumalik siya.
bumalik siya up to 2179. And then pumatak yung 8:16 PM, so panibagong candle na. Kaya ayan, dito siya nag-start. Then doon sa 8:15 PM to 8:30 PM, umakyat siya. Umakyat siya ng up to 2212 per Ethereum. Pero bumagsak ulit siya at nag-end siya sa 2202, and then 8:30 to 8:45 doon naman nag-start yung candle. Okay? So, meron tayong iba-ibang time frame. From 1 second to 1 minute, 5 minutes. So, hindi mo naman masyadong gagamitin yan. No? Kung gusto mo lang is bumili ka ng Bitcoin, iiwan mo na, hindi mo na kailangan pansinin to. Pwede mo lang gamitin yung convert na lang para hindi na medyo hassle or complicated sa inyo. Pero kung day trader ka, scalper ka, then mas magiging helpful tong mga time frame na to. Para alam mo kung kailan ka papasok, kung feel mo aakyat pa or kung feel mo babagsak pa, syempre gusto mo buy the dip tayo para sulit yung pagkabili mo. So ito yung magiging helpful sa inyo yung mga technical indicators, yung mga ito, MACD, RSI. Pero ibang video na yan, no? Hindi ako magaling dyan pagdating sa mga TA. Alright. So gusto natin ibenta yung Ethereum natin. So kanina meron tayong Ethereum, kailangan muna natin ilipat yung Ethereum natin sa funding wallet papunta sa trading. Okay? So lipat muna natin. Hanapin natin yung Ethereum. Ayan. So from funding to trading. Max transfer. Alright. So balik ulit tayo sa spot trading. Hanapin ulit natin yung Ethereum. Pwede ka maglagay ng mga favorites dito para pag dito sa favorite tab, makikita mo na kaagad yung mga gusto mong binibili or madalas mong binibili or madalas mong binibenta. So, gusto natin ibenta yung Ethereum na binili natin kanina sa convert, 'di ba? Meron tayong ayan. So ito yung mga ongoing open book, order book. Ayan. Sa green, ibig sabihin ito yung mga gustong bumili at this price. Okay? Magkano ilang amount of Ethereum gusto nilang bumili? Ayan, meron 3. So paggalaw-galaw 'yan. Etong red naman is yung mga gustong magbenta ng Ethereum. Okay? Gusto nila magbenta ng Ethereum. Sa limit, ayan, meron tayong limit, market, TP, NSL. Okay, sa limit is ikaw pipili kung ano ang gusto mo. Gusto ko itong i-sell na Ethereum pag umabot siya ng 2.3. Okay? Gusto ko siya pag pumatak yung Ethereum to 2.3, automatic isi-sell niyan. Makikita mo meron tayong open order. So ready na siya to sell once na umabot na yung Ethereum sa 2,300 USDT. So antayin mo lang yan. Pwede mong hindi mo na kailangan galawin or anything, no? Okay. So pag nagmamadali ka naman at medyo lugi ka ng konti, dito papasok yung market. Kasi sa market, pipiliin niya yung pinaka number 1 dito sa green. Since nagbebenta tayo, tayo yung red, no? Kalaban natin yung green, yung mga gustong bumili. At itatapat niya lagi ng pinakauna. Okay? So, kunyari, itong nasa 2219, let's sabihin na natin hindi siya gumagalaw, no? Sabihin natin meron siyang 1.5 Ethereum. So, ang bebenta natin is 0.02 lang. At meron siyang 1.5 Ethereum na gusto niyang bilhin. So, wala kang magiging problema doon. Mabilis lang, wala kang kaya tapatan yung gusto mong amount na ibenta eh. Kasi meron siyang 1.58 na willing siyang bilhin, ikaw gusto mo lang ibenta is 0.02. So wala kang magiging problema pagdating sa market, no? Hindi ka masyadong malulugi. Pero kasi pag will ka, no, marami kang Ethereum, gusto mong ibenta sabay-sabay, doon medyo malulugi ka. Kasi ibig sabihin, for example, yung 2.219 kanina, 1.5 Ethereum lang gusto niyang willing bilhin, ang binebenta mo, let's say, 5 Ethereum. Sobrang dami nun. So meron pa tayong difference na 3.5 Ethereum. So mang pipiliin mo is yung next sa baba. Siya naman yung next na willing bumili. Pero syempre, gusto niya bumili sa 2.215. Sabi natin, from 2.219 yung kanina, meron gustong bumili 2.215. So, itatapat mo ulit yun. Okay? Itatapat mo ulit. So, nalugi ka ng konti. Kasi ang gusto mong ibenta is 2.219. Pero wala kang katapat. Ang next na katapat mo is 2.215. So, yun yung bibilin mo. So, nalugi ka ng mga $4 per Ethereum. So, yung disadvantage ng market selling. Ang advantage mo is wala ka na kailangang isipin. Pagka pindot mo ng sell, automatic yung Ethereum mo mababalik ng USDT. Unlike sa limit, pipili ka pa ng number, so aantayin mo pa. Sa market, diretsuhan lang yan. Ayan, 100% gusto ko ibenta lahat, sell Ethereum. Ang pera natin ay naka USDT na. Mapapansin mo sa right side, ayan, USDT na siya. Bumalik na sa USDT yung Ethereum natin. Okay? Now, basically, halos yun lang naman pinaka-basic pagdating sa pagbebenta sa spot trading. Lastly is yung
TP and SL. Marami pa na iba-ibang klase dyan, pero ang focus natin is TP and SL. Ito yung pinaka madalas na ginagamit. Ano ibig sabihin ng TP? Ano ibig sabihin ng SL? Take profit and stop loss. Okay? So, kunwari, parang ano lang din yan parang kang gumawa ng limit. Parang ka lang gumawa ng limit order sa loob ng limit mo. Or nagme-make sense to yun? Ulitin ko. Kunwari, meron ulit tayong 53 USDT, di ba? Meron tayong 53.76 USDT. Gusto ko bumili siya ng around 2,100 yung USDT. Okay? Yan na magti-trigger price. So, ibig sabihin, pag bumagsak ang Ethereum to 2,100 USDT, automatic magti-trigger siya ng market buy. Pero kung ayaw mo ng market order, pwede mong ilipat siya into limit order para mas precise. Kunwari, ayan, pag bumagsak ang Ethereum ng 2,1, no? Sabi natin, gusto natin bumili ng 2,050. So, ano ibig sabihin yan? Kasi condition to parang if and that yan Parang if and that na clause. So, ayan, sabi natin, pinutin natin yan. So, ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin nitong open order natin sa TP and SL? Ngayon, ang price ng Ethereum ay sa 2213. Okay? So, pag bumagsak siya ng 2,1, magti-trigger na tong condition ko kung saan malilipat na siya sa limit market. Ano pinindot natin kanina? 2,050, di ba? Ba't nawala? Nag-load. So, pag bumagsak siya ng 2,1, magti-trigger na yung limit order mo to buy Ethereum at 2,050. Gets nyo? Lalabas lang yung limit order na 2,050 once na-reach ng price ng Ethereum to back to 2,1. Gets nyo? Price ng Ethereum, ito yung condition natin. Pag bumagsak dito, ilalabas mo tong order na to. So, pag ang Ethereum bumagsak dito, lalabas na yung order na to. Pag hindi siya lumalampas, wala to. Huwag mo papansinin yung third layer. Ganyan lang yan. Pag umabot siya sa 2,1, doon lalabas yung 2,050 na buy order mo sa Ethereum. Same goes for selling. Ganun din yun. Pag gusto mo umakyat ng Ethereum, automatic pwede siya mag-market order, market sell, or pag umabot siya sa certain value, gusto mo mag-open ka ng limit order kung saan gusto mo nang ibenta yung Ethereum. Same lang, no? Difference lang is bumibili ka or bebenta mo. Yun lang naman yung difference. So, wala ka na masyadong papansinin pang iba dito sa mga interface na to. Pampagulo lang yan kung hindi ka naman advanced trader or hindi ka naman active trader. Kasi itong mga nasa left side, mga indicators lang din yan, no? Mga patterns, ano pa ba? Wala naman masyadong kailangan pang, ito masyadong advanced na yan. I'm sure most of you hindi naman ganun ka-advanced pagdating sa trading. TP and SL, limit, and market lang naman importante sa inyo. And buy and sell, of course. Now, lipat naman tayo sa futures. Ito yung kung saan marami nag-enjoy, maraming nananalo, marami ring natatalo. So, ang difference ng spot and futures is para ka lang nagbe-bet kung tataas ba or babagsak yung price ng isang token. Sa spot, bibilin mo yung token, pag bumagsak, benta mo. Ganun lang yun. Pag tumaas, benta mo. Ganun lang yan. Sa futures naman, yung USDT mo, gagamitin mo yan, ibang bebet mo lang kung tataas ba yung price ng isa or babagsak. So, pwede kang, kung pinipredict mo na babagsak, pwede kang mag-sell short. Pag pinipredict mo tataas tong ORD USDT, press mo yung long. Ganun lang yun. Ganun lang kasimple yun, no? Hindi mo binibili yung token. Pinipredict mo lang or binibet mo lang siya kung tataas ba siya o bababa. Ito yung pinag-e-enjoyan ng mga traders. Kung hindi ka naman trader, wala kang balak maging day trader, scalper, huwag mo nang isipin tong futures, no? Maraming nasusunog sa futures. Even me, nasusunog ako dito. Overall, talo ako sa futures. Ako na nagsasabi sa inyo. And pag pumasok ka sa futures, medyo nakaka-addict yan kasi it's a form of gambling Okay? Nakaka-addict yan and kailangan mo maging trade responsibly. Kung paano ka maging responsible pagdating sa mga casino, kailangan ganito ka rin sa futures. Wino-warningan ko na kayo ngayon pa lang, no? Kung kaya mo hindi i-try, wag mo nang i-try. Okay? Now, next is pipili ka rin. Same as spot, meron din silang limit order, meron silang market, meron din silang TP and SL. Okay, now, ito yung panibagong feature or category na hindi mo makikita sa spot. Ito yung cross
and isolated. Itong dalawa lang importante mong kailangan tingnan, and yung leverage. Okay? Ito yung pinaka nag-enjoy yung mga tao. Ito yung nakikita mo bakit maraming umiiyak, maraming nauubos yung pera, 100 pesos nila, in less than 10 seconds, maging zero agad yun. Ito yung reason. Leverage. Okay, itong noon na natin pag-usapan. So, leverage. Pag times 1, as is, kung yung itong ORD, 76, bumili ka, pinidik mo na tataas siya, sumabot siya ng $150 per ORD, nag-times 2 ka. Ibig sabihin, yung 100 pesos na nilagay mo, magiging 200 pesos na. Kung times 1 ka. Okay? Kung times 2, edi 300 pesos. Kung times 3, edi 400 pesos. Times 5, edi 600 pesos. 100 pesos mo, magiging 600 pesos. Nag-times 5 yung pera mo, kahit yung price ng ORD from 76, naging 150 lang. Okay? Ganun lang yun. So, mabilis ang pera. Kung tama ang prediction mo, mabilis ang pera kung mataas ang multiplier mo. Ano ang downside? Dito nasusunog yung mga tao. Siyempre, kung naka times 5 ka, times 5 ang bilis mo sa pag-akyat, kung tama ang prediction mo, times 5 din yung bilis pag mali yung prediction mo. Doon nagiging zero yung pera mo. So, ibig sabihin ng, again, ulitin natin, para mas mabilis yung maintindihan, times 1. Okay? Kaya predict mo na tataas tong ORD from 76. Eh, ang nangyari, bumagsak. Naging 15. Okay? Naging $15 na lang per ORD. Okay lang yan. Hindi ka maliliquidate. Ano ibig sabihin liquidate? Basically, yung pera mo magiging zero. Masusunog yung pera mo. Pero since naka times 1 ka lang, para masunog yung pera mo, para maging zero yung pera mo from 100 pesos to zero, eh kailangan maging zero din yung ORD. Price ng ORD. Ngayon, 76. Ang gusto natin maging zero siya para maging zero talaga yung pera mo. Pag ginawa mo naman times 2, ibig sabihin, pag itong $76 na ORD, pag bumagsak siya ng halfway, no, around 37.5 or 36, no, yung 100 pesos mo magiging zero na. Hindi niya kailangan umabot pa ng $0 ng ORD para ma-liquidate ka or para maging zero pera mo. Kasi naka times 2 ka Times 2 ka. Times 2 ang bilis mo sa pag-akyat, times 2 din yung pagbagsak mo. Okay, hindi niya kailangan umabot ng 0 para ma-liquidate ka. Halfway lang. Kasi times 2 eh. Pag times 3, edi times 3 din yung nasa 33%, no? So from 76, baka 40 plus pa lang, liquidate ka na or 45. Pataas ng pataas, pabilis ng pabilis yung liquidation mo. Paikli ng paikli. Okay? So hindi ko ma-recommend sa inyo na mataas yung leverage mo. If gusto mo mag-trade dito, 1, 2, 3, ganun lang yun. Okay? Pag mas mababa yung, naalala na pag mas mababa yung number ng price ng ORD, sabihin natin $1 lang yan, no? Isipin mo, yung $1 mo maging 50 cents lang, times 2 agad yun. Mabilis. Lalo kung mataas yung volume, mabilisan, maraming gumagalaw, mabilis kang ma-liquidate nun. Mabilis kang mag-profit, mabilis ka ring masunog. Alright. Now, next is cross and isolated. Ano ibig sabihin ng cross? So sa cross, kung meron kang multiple open orders or meron kang multiple open positions, ayan, lahat sila nag-share ng liquidation price. Ano yung liquidation price? Let's say, sige, try natin dito, no? Mag-market tayo. Alright, so let's say, pinipredict natin, times 2 lang tayo. Ayan, para hindi mo masunog tong $50 ko, no? Ayan. So, gusto natin, kaya ito, meron ng $53, pinipredict ko babagsak. So, 100%, depende kung ilang USD din gusto mong ilabas. Sabi natin, 100%. Nag-market order ko, dito na yung open position. Now, ayan. Ito na, papaintindihin ko sa inyo to. Mark price is, ano yung current price niya. Okay, entry price mo is, medyo common sense yun. Entry price mo, itong value, itong amount ng USD yung kung saan ka nag-start mag-short. Break even mo is maging 0-0, right? Ngayon minus 0.16 na ako. So para maging break even na ako, para maging 0 to, kailangan bumalik yung price ng ORD to 75.767. Estimated liquidated price 113. Since times 2 lang naman nilagay ko leverage, kailangan actually wala pang times 2, no? Umabot lang siya ng $113. Yung $53 na nilagay ko dito ay magiging 0. Alright? Magiging 0. So, kailangan mo bantayan makikita. The higher the leverage,
mas maikli ang lifespan mo sa liquidation price. Pag ginawa natin itong times 10, times 20, siguro ang liquidation price ko $80 lang. Gumalaw lang siya ng $5, yung pera mo magiging zero na. Okay? Margin is, ito yung, actually hindi ko sure kung ano to, no? Ngayon ko lang nakita. Margin is, magkano ba nilagay mong pera? Margin, kung magkano nilagay mong pera? 53 nilagay ko dito eh. Size mo is, syempre naka times 2 ka, so para akong bumili ng, meron akong $100 plus. Bumili ako ng, parang sort of paper buy ko yung 1.4 ORD. Alright? Close all. Close mo na. Syempre naka market price yan. So again, pag malaki-laki ka na, hanap siya ng katapat. Again, in-explain ko kanina, balikan nyo na lang. Ito yung price niya. Kung gusto mo tingi mo binebenta, no, tanggalin mo na yung capital mo, pwede yan. 20%. Gusto ko magbenta siya ng konti pagdating ng 73. So estimated PNL ko is 0.56. Okay? So gusto ko siya i-close ng, pag bumagsak siya ng 73, magko-close siya ng 20% ko. Mag-earn ako ng yung nakalagay kanina 7.73. Excuse me, 0.73 USDT. Alright, next is TPNSL, take profit and stop loss. Pag nag-trigger siya, pag umabot siya ganyan, take profit na siya. Pag bumagsak siya, magka-cut loss siya. So ideally, gusto mo maglagay ng order price dito. So trigger, ito yung, again, explain ko na kayo sa spot. Trigger is yung condition mo, pag umabot siya, saka maglalabas yung order price mo. Right? SL trigger, pag umabot siya ganyan, ito lalabas yung order price mo. Okay? Pwedeng market, pwedeng limit order. Ganyan lang yan. So, ayan, position TP, ayan, mas mabilis mo maintindihan. Meron, ito mas mabilis sa position TP and SL. Reverse, ibig sabihin, from sell, ngayon, ito, makikita mo, nag-short tayo, ibig sabihin, pinipredict natin babagsak yung ano. Now, kung gusto mo mabilisan, press mo lang reverse, automatic, babalik na siya into, magalong naman siya. Yung margin mo, same. Okay? Yung margin mo, same. Pag ni-reverse mo lang, as in, literally, i-reverse mo lang from short to long. Okay, so medyo napapalayo na tayo sa pag-usapan. So, ano ba yung cross? Okay? Cross. Kung America, multiple open positions. Shared yung liquidation price nila. Shared yung fund nila. Ibig sabihin nun is, pag isa doon na-liquidate, lahat ng pera mo sa trading wallet mo ay maliliquidate. Magiging zero. Okay? So, kung meron tayong 1,000 USDT sa trading at na-liquidate yung isang position, zero yun. Yung 1,000 mo magiging zero yun. So, yun nakakatakot. Actually, nangyari sa akin yung recently, no? Medyo nakaka-stress, no? Maano ka talaga, parang ma-temporary depression ka eh. So, masakit, no? So, kunwari, naglagay ka na ng position dito na worth $100 at meron ka pang $900 dyan na hindi mo naman ginagamit. So, yung open position mo ng $100 lang, malayo yung liquidation price niya. Kasi ang liquidation price niya is kasama yung $900 na sa wallet mo. Okay? Kasama. So, pag umabot siya sa liquidation price na yun, kahit $100 na nilagay mo doon sa position na yun, maliliquidate yung pati yung $900 mo. Kasama yun. Pero, ang advantage mo is mababa yung liquidation price. So, malayo ka, hindi ka maliliquidate nun. Okay? Sa isolated naman, ano ibig sabihin isolated? Nag-iisa. Ganun yun. Ang isolated naman is independent ang bawat position mo. Kung meron kang multiple positions, meron din silang multiple liquidation price. So, medyo mas mabilis intindihin yun kaysa sa cross, no? Sa isolated, meron silang kanyang-kanyang liquidation price. Siyempre, ang liquidation mo is hindi din ganun kalayo. Malapit din yun. Depende sa leverage mo. And yun. Pero hindi maging apektado yung pera mo sa trading wallet mo. Again, isolated. Ibig sabihin, independent sila lahat sa isa't isa. Now, kunwari, malapit ka na maliquidate yung position mo, pwede ka naman magdagdag ng margin. Pwede ka naman parang magbibigay ka ng allowance sa kanya para ma-adjust yung liquidation price mo. Pwede mo naman gawin yun manually. That's manual, hindi siya automated. So maybe kung lagi ka naman isang position lang, no? Maybe cross. Pero kung gusto mo multiple positions or ayaw mo yung nakakatakot na feeling na buong trading wallet mo ay magiging zero, magstay ka na lang sa isolated. Okay, so I know medyo nasa mahabang part na tayo, no. Kakat ko na lang to. Makikita na lang, meron tayong mga time frame sa description, pili na lang kayo doon. Next, grow. Okay, itong mga margin options, huwag mo na iisipin masyado yan, no. Itong mga trading, copy trading,
medyo sa ibang video natin pag-uusapan yan. Okay? Ang huli kong pag-uusapan natin dito is yung earn. Okay? Earn, kasi ito yung mga passive income. Sort of passive income. No? Pag naglagay tayo ng pera sa bangko, pag naglagay tayo sa mga digital banks, nag-offer sila ng interest na 5%, 3%. Pag naglagay ka ng pera, pag nagtatago ka ng pera sa kanila, binibigyan ng 3-5% annual interest. Ibig sabihin, kung naglagay ka ng 1,000 pesos sa bangko mo at meron siyang 5% interest, by the end of the year, in 12 months, magkakaroon ka ng 5% ng 1,000 is around 5 pesos, I think, or 50 pesos. I think 50 pesos. No, yeah, 50 pesos. 1,000 mo, by the end of the year, magiging 1,050. Yan yung interest. So, ganun din yan sa grow, earn. Right? So, bumili ka ng Ethereum. Alright? Bumili ka ng Ethereum, hold mo siya ng matagal, parang dagdag incentive to sa inyo. Kung meron kang balak mag-hold. Ibig sabihin, meron siyang 5, dito sa Simple Earn, meron siyang 5% bonus. Sa Seagull, it's a probably different feature niya. Nag-offer na from 2.26 up to 496%. Simple Earn lang tayo. Okay? Simple Earn lang tayo. Flexible. Ibig sabihin flexible. Ibig sabihin, anytime pwede mong i-out. Okay? Pag fixed, ibig sabihin, may lock siya. May locking period siya. Whether 30 days, 15 days, 60 days, or 90 days. So, sabihin natin, gusto natin flexible lang. Ibig sabihin, kunwari, pag bumili ka ng Ethereum, no? Bumili ka ng Ethereum kasi bullish ka sa Ethereum, feel mo tataas siya in the next 1 year. Tapos, pag nag-subscribe ka ba dito, ibig sabihin, yung Ethereum na hawak mo, aakit pa siya. Okay? Amount, ang pinag-usapan na dito is yung amount ng Ethereum. So, kunwari, meron kang 1 ETH. Right? Meron kang 1 ETH. At ang interest niya dito is 1%. So, ang 1 ETH mo, para mas mabilis natin intindihin, sabihin natin 50% yung flexible natin. Para mas mabilis intindihin natin. Meron kang 1 ETH. Tapos, meron 50% interest. So, by the end of the year, again, 12 months, yung 1 ETH mo, magiging 1.5 ETH. Kasi 50% increase yun eh. So, hindi siya in USDT, hindi siya in value or in 1.5 ETH. Now, after 12 months, maybe yung Ethereum, price ng Ethereum lalo pang tumaas. Bilhin natin kanina is 2,200. Tapos, by the end of the year, naging sabi natin 5,000 pesos. So, yung 1 ETH mo, kung hindi mo siya nilagay dito sa flexible, meron ka lang 5,000 pesos. $5,000. Diba? Pero kung nilagay mo siya sa Simple Earn, na nag-earn ka ng 50% interest annually, so magiging 1.5 Ethereum yun. Ibig sabihin nun, yung 5,000 pesos ng pag di mo nilagay dito, pag nilagay mo dito, magiging $7,500. Sorry, nilagay ko sinasabing pesos, no? Magiging $7,500. Okay? Dumagdag ka ng $2,500. Kasi, meron siyang 50% interest, tumaas pa yung value ng Ethereum. So, it goes both ways. Again, pag bumagsak yung Ethereum, hindi mo masyadong mararamdaman yung 50% interest. Although, how do I say this? Parang nabawasan niya yung loss mo. Kasi nag-earn ka ng 0.5 ETH eh. Diba? Dumagdag yung amount. I hope na-gets nyo yun. So, hindi lahat ng mga tokens ay available for Simple Earn. Okay? So, check mo muna. Saka iba-iba yung APYs. Iba-iba yung APYs, yung annual percentage yield. And APRs naman is annual percentage rate. What's the difference? Nakalimutan ko na. But, annual percentage, nakalimutan ko na actually. Pero ang importante mong isipin din is APYs eh. APYs is yung parang talagang final na. Ang APRs is somewhat nagbabago-bago pa. As far as I remember, no? But, para mas mabilis mo nang para wag mo nang siya i-complicate, isipin mo lang yung APRs, APYs na rin yan. Okay? Para hindi masyadong magulo. Once na medyo nag-dive in ka na mismo sa crypto, malalaman mo naman yan eventually. Okay? Pero balikan nyo ako sa comments. Comment down below kayo, i-research ko after this one. Kasi nakalimutan ko na ulit difference ng APR, APYs. So, yun lang naman yun. Ito mga iba na, huwag di mo na kaya isipin to. Institution is for sa mga whales, sa mga malalaking tao na yan, no? Mga companies, investing companies. Build is for developers naman yan. Okay? Kung hindi ka naman developer, huwag mo na isipin tong mga to. Learn! Ayan. It's another way to learn about crypto. Diba? Meron silang demo trading, meron ka mag paper money, paper trading, or gusto mo
Ano ibig sabihin APR? Baka makita natin dito. Ayan, oh. Dito niya masasagot. Dito natin masasagot ano difference ng APR and APYs. Right? Sa learn mo malalaman yan. So, pag nag-explore ka sa OKX at meron kang terms na hindi mo alam, punta ka lang sa learn at i-search mo yung word. Sabihin, hindi mo alam yung word na hodl. Ewan ko kung lalabas dito. Meron. Di ba? Ano ibig sabihin hodl? Di ba? Lalabas naman yun. Marami naman eh. So, yun lang naman, no? Once na nag-profit ka na, again, pwede ka mag P2P trading, benta mo lang dito. I hope na-gets ko to, and medyo mahaba to. I think it's around 35 minutes na. So, cut mo na kung saan mo hindi mo naiintindihan or gusto mo na mag-skip ng mga parts. Again, if meron ka na kayo OKX, and also, congrats pala sa mga umabot dito ganun katagal, no? 35 minutes. Again, ang link ay nasa description sa baba. If meron kang question about OKX or anything related to crypto, okay lang, comment nyo sa baba at re-replyan ko kayo. Alright, thank you.